Kuya, bakit po kaya tuwing bumabalik ako kay God, madaming masamang nangyayari sa akin? Tulad po, nagkakagulo sa bahay, nag-aaway, tapos kapag naman po di ko binabalikan si God, walang nangyayari sa akin. Totoong totoo po yan. And I believe, nangyayari to sa lahat ng believers. Na nung nagsimula kang seryosohin yung walk mo with God, nung nagsimulang mapalalim yung relasyon mo kay Lord, lalong doon mas dumating yung mga pagsubok, yung mga problema, yung mga attacks. Sa lahat ng angle sa buhay mo, inaatake ka na, harap, likod, gilid, kaliwat, kanan. Diba? Na to the point mapapatanong ka, Lord, bakit ganun? Tinatry ko lang naman mamuhay according to your will. Tinatry kong mamuhay in a righteous way. Bakit sunod-sunod yung problema ngayon kung kailan gusto kong mapalapit sa'yo? Ang daming temptations, diba? Sa pamilya, maaring pagsubok sa parents mo, sa kapatid mo, financially, sa karir mo, sa trabaho. Bakit ganun? You know what? This is what the Bible says, na we will face trials and tribulations. And the reason kung bakit dumadami yung struggle, yung temptations, yung attack from the enemy nung nagsimula kang mapalapit sa Diyos is because you became a threat. Yes, you are a threat now to the devil. And he knows na he cannot snatch you away from God's hand. Hindi niya kayang nakawin yung salvation mo. Kaya gagawin niya lahat para maging ineffective ka. The devil won't bother people na slave niya. What I mean is those people who are living in sin. Diba? Sabi nga, the devil won't bother you if you are living in sin. He will bother you if you are trying to get out when you are set free. Kasi ang devil, alam niya na ang endgame niya, which is eternal damnation. Kaya gagawin niya ang lahat, in any way, in any means, para maiakay ang isang tao sa pagkawasak. He will deceive people as many as he can. In a most cunning way, para maiakay niya lang sa pagkawasak sa impyerno. But the good news is, we are victorious. Tayong mga taong nanampalataya kay Jesus. Dahil 2,000 years ago, Jesus defeated death, sin, and Satan. He crushed the serpent's head. So let the devil know, not today. He can try, but he is defeated. At lagi niyo pong tatandaan na God never promised you na kapag finalo mo siya ay magiging smooth na yung takbo ng buhay mo, hindi ka na magkakaroon ng problema, yayaman ka na, lahat ng pinagpipray mo ay ibibigay niya. Big no! Prosperity gospel po yan. Usong-uso po ngayon yan. Na if you follow Jesus daw, you will become healthy and wealthy. That's a lie. So I don't know, wala pa akong idea kung anong pagsubok or problema ang kinakaharap nyo ngayon. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang battle na kinakaharap araw-araw. One thing is for sure, alam ng Diyos lahat yan. God sees your struggle, God sees your tears, no? Kung naiyak ka man, sa madaling araw, sa gabi, nakikita po lahat ng Diyos yan. And one thing is for sure, no? All things work together for good, for those who love God. Sabi sa Romans 8:28. Napakaganda pong promise yan, no? Na pwede nating balik-balikan sa tuwing hindi na natin naiintindihan yung sitwasyon natin, nahihirapan na tayo. Ganyan po lagi ginagawa ko. I always go back to the Word of God. No? Kasi pwede tayo mag-hold on sa promise niya na yun. No? Sabi sa Bible, it's impossible for God to lie. We can hold on to God's promises because our God is trustworthy and He is faithful. Kaya kapatid, cheer up, laban, no? Finish the good fight of faith. I will see you in heaven. And sabi sa Romans 8 verse 18, what we suffer now is nothing compared to the glory that He will reveal to us later. Napakaganda po, di ba? Amen.